kilos ng ekonomiya ng isang bansa ay nasasalamin sa kalidad ng buhay ng bawat mamamayan. Ang kaunlaran ay animo isang tanikala. Ang mabuting pamamahala ay nagbubunga sa kumpiyansa o tiwala ng mga mamumuhunan, tagapamahala at manggagawa, na nagbubunga naman sa sigla ng mga mamamayan sa kalakalan at pagtatrabaho. Ang resulta, katatagan sa pananalapi ng buong bansa at kasapatan ng mga pangangailangan ng individual na mamamayan. Si George Bandola para sa ulat na ito. Positibo ang National Economic and Development Authority matatapos ng bansa ang taong 2014 na angat sa 6.5 hanggang 7.5% ang economic growth. Sa State of the Nation Address ng Pangulo, inaasahang ibabalita ng Pangulo ang magandang itinakbo ng ekonomiya ng bansa sa unang 6 na buwan ng taon. Sa kabila ito ng mga dagok na hinarap ng Pilipinas bago matapos ang taong 2013, mga hamong dala ng mga kalamidad na nagpababa ng produksyon ng agrikultura at sumalanta sa maraming negosyo lalo na sa silangang Visayas. Sa unang bahagi ng taong 2014, iniulat ng NEDA at ng Philippine Statistics Authority na umangat pa rin sa 5.7% ang gross domestic product ng bansa mula sa naitalang 7.7% na pag-angat noong nakarang taon. Bahagyang bumagal ang economic growth dahil naramdaman na ng bansa ang pagkawala ng maraming supply mula sa agrikultura at negosyo dulot ng mga kalamidad. Pero nananatiling pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang angat ang ekonomiya sa buong Asia. Nangunguna ang China na nakapagtala ng 7.4% growth at Malaysia sa 6.4%. Tiwala ang NEDA, agad din namang babawi ang ekonomiya ng bansa dahil sa mga rehabilitation efforts na ginagawa katulong ang mga mamamayang naapektuhan ng mga kalamidad. Partikular na ang pagpapatuloy ng konstruksyon na naantala dahil sa mga ito. Sa report din ng NEDA, nananatiling malakas ang industriya ng service sector at industry, partikular ang manufacturing na nagambag ng 3.8% at 1.8% growth ayon sa pagkakasunod. Patuloy ding nakakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ang private consumption, fixed capital formation at net exports na patuloy na nagpapakitang sigla. Umangat na rin ang public infrastructure spending sa pamagitan ng DPWH, DOH, DOTC at ARMM ng 22.3% kumpara sa mga naging paggasta nito noong nakarang taon kasabay ng pagtulong at pagbibigay ng bagong lakas sa mga nasalanta sa Visayas at naapektuhan ng kaguluhan sa Mindanao. Sa pinakahuling survey naman na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, higit sa kalahati o 50.7% ng mga negosyante ang naghayag ng kumpiyansa sa estado ng ekonomiya. Ang positibong pananaw ng mga negosyante ay bunsod ng malakas pa ring consumer spending, patuloy na pagdagsa ng mga turista, bagong mga konstruksyon at sa pamamahala ng administrasyon. Sa susunod na 3 buwan o third quarter, positibo pa rin ang mga negosyante, bagamat inaasahan ang bahagyang pagbagal ng consumption dahil panahon na ng tag-ulan o mga kalamidad. Ayon sa Bangko Sentral, nananatiling bullish ang mga investor, tanda ng masiglang pamamahala kakibat ng paghahabol sa mga nagnanakaw ng mga buwis na ibinabayad ng mga ito na napupunta sa kaban ng bayan. Sa kabilang banda, nailathala ng Department of Trade and Industry ang Philippine Business Report 2014 nito kamakailan. At bago mag-State of the Nation Address ang Pangulo, iniulat ng DTI na pinakamabilis ang pag-angat ng negosyo at investment sa Pilipinas kumpara sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Patuloy na pinapalakas ng construction sector, turismo, manufacturing, business process outsourcing at government spending ang malakas na ekonomiyang ito. Idagdag pa ang OFW remittance, hindi malayong maabot ng bansa ang modest 6.4% na economic growth sa pagtatapos ng taong 2014 at 6.7% naman sa taong 2015 ayon naman ito sa Asian Development Bank. Dahil sa masiglang pagnenegosyo, tuloy-tuloy ang ginagawang trade missions ng DTI sa mga European countries mula sa Sweden, Switzerland, Ireland, Turkey, Italy at maging sa mga bansang Indonesia, Malaysia, Australia, Netherlands, New Zealand at iba pa. Paliwanag naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industries, hindi apektado ng sigalot sa West Philippine Sea ang ating pakikipagkalakalan sa China. Nananatiling pangatlo at pang-apat sa trade partner ng Pilipinas ang mainland China at Hong Kong at Macau na kumukuha ng 11.4% at 11% export ng bansa
ayon sa pagkakasunod-sunod. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos at Japan. Para sa SONA 2014, George Bandon. Samantala, kasama naman natin ngayon ang ilan sa mga nagbabantay sa kaunlarang pang-ekonomiya ng ating bansa. Sila ay bahagi ng Tanikalang, nagtutulong-tulong upang makamit natin ang kaunlaran. Iba't ibang programa at sistema tungo sa pag-unlad ng lahat. Pagpapahusay na infrastruktura, pagkain, ugnayang panglabas, pangangalakal at transportasyon. Iyan ang mandato ni DPWH Secretary Rogelio Singson. Magandang gabi. DFA Secretary Albert Del Rosario. DOTC Undersecretary Timmy Limcauco. At National Treasurer Rosalia De Leon. Simulan natin, Secretary Singson. Alam po natin kung gaano kahalagang infrastruktura pagdating sa ekonomiya tulad ng pagkakaroon natin ng mga farm-to-market roads. Kumusta po ang naging nakaraan na taon para sa inyong mga proyekto? Karamihan ng ating binigyan ng diin magmula noong 2010, unang-una ayusin yung paggamit ng pondo ng DPWH. At yan ang talagang itutuloy namin ng mas masinsin hanggang 2016. Ang pangalawang programa namin, ayusin, ibig sabihin, ikongkreto lahat ng ating national roads. That's a total of over 31,200 kilometers. So, yan ang talagang tututukan namin dahil nakakayaman sabihin, marami kaming inabutan na tinatawag na national roads pero graba pa. Tapos may mga tulay tayo na nasa National Road Network na kahoy pa o handa ng magiba. So yan ang talagang tinututukan namin at tatapusin namin yan hanggang 2016. Secretary, pagdating naman syempre sa hindi natin maiiwasan na mga bagyo o sakuna na sumisira sa ating mga infrastruktura, ano yung programa na so far ngayon ng DPWH, partikular na sa usapin din ng climate change adaptation? Bagamat syempre, pag-uusapan din natin yan mamaya bilang hiwalay na topic. Secretary. Bago dumating yung mga malalakas na sakuna, nag-launch na kami ng tinatawag naming Structural Resiliency Program. And this is in line with climate change. Binabalak na namin noon na itaas yung antas ng mga disenyo ng ating mga public schools at saka iba-iba pang public facilities. Kaya lang nung dumating na nga yung Bohol earthquake, dumating yung Yolanda, ang utos ng Pangulo, imbis na ipag-itingin na yung aming restructuring ng mga or reconstruction ng mga public facilities. Kaya ginamit na namin yung mga bagong disenyo at tinaas na namin yung mga specifications ng school buildings, public markets, municipal buildings. That's also in line already with climate change adaptation. So, matataas na yung mga disenyo, tumaas din ng konti siyempre yung presyo, lalong-lalo na dun sa ating tinatawag na calamity-prone areas. Alam naman natin na yung ating eastern seaboard dito sa Pilipinas talagang vulnerable sa mga bagyo, baha at saka mga landslides. Alam mo, Cathy, isa rin hindi mo maihiwalay na usapin pagdating sa infrastructure. Yung usapin din syempre ng transportation. Kaya naman kasama nga rin natin ngayon dito si DOTC Undersecretary Timmy Limcauco para bigyan tayo ng siguro primer kung ano nga ba yung ginagawa na ng DOTC kaugnay ng mga problema natin sa traffic, pati na rin syempre doon sa congestion sa MRT. Undersecretary, ano ho yung ginagawa na ng DOTC? Salamat, JC. Yung unang-unang ating goal is of course to reduce the long travel time in the cities that our countrymen take galing sa bahay hanggang sa trabaho. So, and this is caused first by the congestion on the road and also the congestion in our mass transit systems. So, our goal sa DOTC is to obviously yung masikip
gawing maluwag. So first and foremost will be to add mass transit or more rail lines to the outlying areas of Metro Manila, so that the people who live in the north, in the south, and in the east, so that when they get to work, the trip that will take them generally 2 to 2.5 hours will now take 1 hour. And the only way to do this is to build mass transit lines. So we are building, and we have already started the LRT 1 extension to Cavite. This has been awarded and to the first PPP project. It has been the first PPP project to be awarded na rail, and we expect to start construction on this project in the next few months. At the end of this project, what was a 2-hour trip from Cavite will now take 1 hour into the center of Metro Manila. So we're also building a north and south commuter line, another mass transit to connect Bulacan to the center of Metro Manila, and also a south line, which is Laguna, all the way to the center of Metro Manila. Yusek Limcao ko, isa doon sa mga naging pronouncements ng DOTC ay by 2015 wala na ring congestion sa ating MRT. Marami rin Yusek yung nagtatanong bakit kaya umaabot ng ganito na aabutin pa ng susunod na taon kumbaga yung pag-ayos doon sa congestion. Undersecretary. Sa yung MRT, especially let us talk about the MRT3 sa EDSA. The problem there is kulang talaga yung additional rail cars. That system was built for 300,000 people per day, but now the ridership is at 550,000 people per day. That is why last year we had bidded out and awarded the purchase of 48 additional rail cars in order to accommodate up to 750 to 800,000 riders sa MRT3. And these rail cars will be arriving next year. So by 2015, you can expect to see a reduction sa mahabang linya sa MRT3. Unfortunately, it takes 1 to 1.5 years to build these rail cars. Hindi to parang libro sa bookstore na binibili lang. These are built to suit rail cars. Kasama rin natin ngayon, JC, mula sa National Treasury, si Binibining Rosalia de Leon. Ma'am, kakatapos lang po ng ating World Economic Forum, and the Philippines was highly praised for our very bullish performance in terms of our economy. How about in your office po, kumusta po ang mga naging iba't ibang proyekto na inyong naggawa nitong nakaraang taon? Ang trabaho ng Treasury ay to make sure na we have enough resources para sa mga programa ng ating gobyerno. Narinig natin kanina ang mga programa sa social services, at kanina rin nabanggit ni Secretary Singson yung tungkol sa infrastructure spending. So, dapat ang Treasury, we should be able to fund all those projects. At nakukuha natin lahat ng mga pangpondo na yon, yung mga financial resources, galing sa buwis ng bayan. So, kasama ng Bureau of Customs, saka ng Bureau of Internal Revenue, pinapalago namin ang pag-kolekta ng buwis. So, may mga programa na sa tulong ng information campaign, saka ng technology, na lumalakas lalo ang ating collection of revenues. So, from 2010, naging 12.1 na ating koleksyon sa percentage of GDP. Ngayon po ay magiging 13.3 nung nakarang taon, at this year we're looking at about 15% of GDP ang ating magiging tax effort. Kasama rin po noon yung pagbaba naman ng mga utang ng Pilipinas. So, we have taken advantage of the onshore resources na
Kaya ating mga utang po ngayon are more of peso denominated para mababawasan po yung natawag natin foreign exchange risk. At the same time, dahil po sa magandang koleksyon ng BIR at ng Bureau of Customs, bumababa rin po yung ating pagbaro sa international markets at sa ganitong paraan po, mas na marami pong percentage ng ating mga revenues ang pwedeng paggamit sa infrastructure and social services. So, sa madalit sabi po, hindi po natin dinadivert ang ating mga revenue sa pagbabayad ng utang or ng interest, kundi sa mas mamahalagang mga proyekto katulad po ng infrastructure sa ng social services. And this is very much aligned with the goal of President Aquino tungkol sa inclusive growth. Treasurer De Leon, after kasi nung SONA, the day after, isasubmit na rin ng Pangulo yung kanyang budget sa Kongreso. Ano yung aasahan natin doon na nabanggit nyo, mas mababa na debt servicing? No, ano yung aasahan natin porsyento kaya ng debt servicing doon? And sa ano pa nga bang numero pumapatak yung ating external debt sa ating pamahalaan? Ngayon pong sa 2015, dahil po mas mapapananaig po ang pagpo-collect ng risk, mas makikita po natin na bababa pa po ang ating external debt at hindi lang po external debt, kundi po ang ating totality of our obligations, no? So from 54% noong pong 2012 naging 49% na lang po noong 2013 at magiging 2014 makikita po natin to na mas bababa pa po sa 47%. So patuloy po nating i-reduce ang ating mga pagkakautang dahil ito rin po ang nagre-reflect sa fiscal sustainability ng ating bayan. Kaya nga po, kung matatandaan nyo, Cathy, nagkaroon tayo ng 3 investment upgrades. At dahil sa 3 investment upgrades na ito, naging magnet ang Philippines sa mga foreign investors as well. Speaking of the standing of the Philippines in the international community, no, JC, matanong lang natin si Secretary Albert Del Rosario. Sir, are we prepared for the ASEAN integration come 2015? I believe that we are. Thank you for the question. On the basis of the blueprints, we are at 80 plus in terms of completion, and so I think it will be good for us, and we will be prepared for it. Secretary Del Rosario, we cannot separate yung usapin ng ASEAN with the regional dispute, or rather the territorial dispute within the Asian region. What are the next steps? Given that the case has already been with the ITLOS now with regard to the West Philippine Sea and our relations with China? Well, as you know, we are, as you said, we have submitted our memorial, and we are now in arbitration. China has been given till December 15th to be able to respond to our submission. They have notified the tribunal formally that they will not participate. So my guess is that the tribunal will proceed to determine jurisdiction and ascertain the merits of the case. And my hope is that if China is not therefore participating, hopefully we can get a quicker result in terms of the arbitration award. Between now and then, what is our posture? We are seeing an exacerbating situation in the South China Sea. As we speak, we've seen cases where our fishermen are not able to fish in our exclusive economic zone. The Chinese ships continue to be present in the exclusive economic zones, not only of our country but of other claimant states. There is an ADIZ that we're being threatened with, much the same way as has been imposed in the East China Sea. The oil rig of Vietnam the oil rig in Vietnam actually was a unilateral act and an aggressive one, especially since there was significant use of force. And fourthly, you're also seeing the reclamation or the
activities which tend to change the character of the features there. And so they're trying to undertake a change in the status quo. Now, all of these things which I have mentioned and more are obviously in accordance, are not legitimate and in clear violation of international law. What do we do? Do we just wait for the arbitration award, which could take some time? We know what's happening. Then we ask ourselves, why is this happening? So we say to ourselves, the reason for this is clearly the 9-dash line, which is a position that China has taken. They've taken the position that they have indisputable sovereignty over the South China Sea, and this is represented by their 9-dash line, which is in violation, gross violation of international law. We must do something. What will we do? We're saying that this is China is undertaking this. Why? Because it is our view that China is on a fast track in terms of their expansionist mode. They have an expansion agenda, and they want to complete this agenda before the completion of the arbitral tribunal and before the full and effective implementation of the DOC and the expeditious conclusion of the COC. So what do? We're saying that we need to do something, as I said, and the Philippines has come up with an initiative. We're saying that it's a 3-point initiative. We call it a triple action plan. We're saying that it involves an immediate, intermediate, and final element. For the immediate element, we're suggesting that there be a moratorium on activities that escalate tension, and we hope that this is something that can happen right away. The intermediate approach is for us to be able to manage tension while there's a moratorium there, and we're hoping that the COC and the DOC can be put into effect. And finally, we're looking for a goal line here. The goal line will be the arbitral award that we hope to receive from the tribunal. Sir, on one hand, we have back-to-back positive credit ratings from different foreign agencies, and then on the other hand, we have the territorial dispute. How do other foreign investors see the Philippines in terms of putting their money in the country? I have taken something like 150, close to 150 official trips in 3.5 years, and I can see that the Philippines has built up a significant measure of goodwill in the international community, and this is in terms of on a political security aspect. The President is being praised for having taken a strong stand in terms of what is right. Secretary Singson, tungkol pa rin sa foreign investments, ano na yung mga nagawa ng DPWH with regard doon sa pag-facilitate naman ng international transportation, particular sa mga airports, seaports, and maybe, Secretary, baka pwede nyo na rin kaming bigyan ng briefer siguro kung ano yung mga infrastructure projects na naging posible dahil sa foreign investments. Ang mahalagang malaman ng ating mga kababayan, magmula noong 2010, dumisisyon na ang gabinete at ang Pangulo na itaas ang gastusin para sa infrastruktura. Kung dati mga 2 to 2.5% lamang, by 2016 or sana mas maaga, ang ating gagastusin sa infrastructure will be 5% of our GDP. Ang ibig sabihin niya, halimbawa, sa DPWH, noong 2011, 90 billion lamang ang aming capital outlay budget. Nitong taon na ito, 2014, nasa 190 billion na yan. At sa 2015, itinataas namin yung 190 magiging 270 billion. At hindi lang naman sa DPWH yan.
The OTC will get its increased share, NIA for irrigation, Department of Agriculture, DepEd. Ibig sabihin, talagang bubuhos pa sa infrastructure ang ating gobyerno. No? At ito ay halimbawa, meron kaming inilunsad na tinatawag nating Mindanao Logistics Network Plan. No? Ano ba yan? Ayan ay programa para ayusin lahat ng mga kalye patungo ng airports, seaports at saka production areas dito sa Mindanao. No? Doon sa Mindanao, nung mga nakaraan, nakababa ang mga ilinalagay na budget dyan. Ano? Pero nitong magmula noong tuloy-tuloy ang taas up to nitong taon, 39 billion ang ilinagay sa Mindanao. For next year, we are looking at 63 billion sa Mindanao. No? So, ito ay ilalagay natin sa mga roads that lead to airports, seaports, ro-ro ports, at lalong-lalo na dun sa mga production areas. Alam naman natin na kulang ang infrastructure sa Mindanao. At sa programang ito, nakikita namin na mas marami pang maaakit ng mga foreign investors, particularly in the area of Mindanao. The focus is improving infrastructure, spending more investments, at ang mahalaga nito, hanapin yung mga mahalagang infrastructure at doon ilagay ng tama yung pera ng gobyerno. Alright, maraming salamat sa inyo, Secretary Singson. Magagandang tanawin, mga katutubong mayaman sa ngiti at pakikipagkapwa-tao. Iyan ay malakas na panghatak ng mga turista. Subalit may mga paghamong kailangan nating harapin. Mga paghamong may kinalaman sa pakikitungo natin sa ibang bansa at sa mga banyaga at sa kasapatan natin sa enerhiya. Narito ang report ni Benj Bondok. Pundasyon ng maayos na daloy ng kalakalan at ugnayang susi sa magandang kalidad ng pamumuhay tungo sa pambansang kaunlaran. Ito ang kahalagahan ng mga proyektong infrastruktura na inaasahang magpapadali sa operasyon ng maraming negosyo at magsisilbing daan tungo sa epektibong serbisyo ng pamahalaan na pangunahing prioridad ng Administrasyong Aquino. Isa na dito ang Skyway Stage 3 na siyang magdurugtong sa North at South Luzon Expressway. Mula sa higit 1 oras, magiging 15 hanggang 20 minuto na lang ang biyahe mula Balintawak hanggang Buendia at pabalik. Kasama rin sa mga proyekto ng pamahalaan ng Elevated Ninoy Aquino International Airport Expressway Project at 4-kilometer daang Hari SLEX Link Road. Nakatakda na rin simulan ng iba pang malalaking proyekto na inaprobahan ng National Economic and Development Authority sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Upang maging kapaki-pakinabang ang mga proyektong ito, kailangan namang masiguro ang kasapatan sa enerhiya tungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Kaugnay nito, binuo ang National Renewable Energy Plan kung saan bukod sa langis, layunin ring palakasin ang kapasidad ng iba pang pinagkukunan ng enerhiya sa bansa. Nitong Mayo, binuksan ng pamahalaan ng pagkakataon para sa mga nais makibahagi sa eksplorasyon sa mga lugar na posibleng mapagkunan ng mga fossil fuel gaya ng coal at petrolyo sa pamamagitan ng ika-5 Philippine Energy Contracting Round. Wala ring patid ang pagtugon sa sitwasyon ng power supply ng Mindanao kung saan pinayagan ang pagpapatuloy ng isang interim electricity market sa rehiyon kung saan maaaring makibahagi ang mga electric cooperatives sa bidding para sa pagsusupply ng murang kuryente na kailangan sa maraming industriya. Una na ring tiniyak ng Department of Energy ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga bayang hinagupit ng Bagyong Yolanda sa Visayas. Kasunod nito, napailawan na ang nasa kalahati ng higit 8,000 sityo sa rehiyon sa ilalim ng Sitio Electrification Program. Ang sapat na supply ng enerhiya magbibigay daan sa maayos na operasyon ng iba't ibang industriya at negosyo, lalo na sa aviation industry ng bansa. Mula sa Category 2 noong 2008, ibinalik ng Federal Aviation Administration ng Amerika ang safety rating ng Pilipinas sa Category 1 ngayong taon. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa mataas na pamantayang pangkaligtasan na ipinatutupad ng aviation industry ng bansa sa pangunguna ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Una rito, nagtagumpay rin ng CAAP na maalis ang ban ng European Union sa ilang mga airline sa bansa. Dahil dito, maaari nang magdagdag ng mga biyahe ang mga local airlines sa Amerika at Europa na inaasahang makatutulong sa paghikayat ng mga turista na bumiyahe sa bansa. Ang magandang bunga nito, pag-unlad ng industriya ng turismo.
Sa taong 2013, umabot sa 4.68 million ang international tourist arrival sa bansa. Higit na mataas kumpara sa 4.27 million noong 2012. Inaasahan naman ng Department of Tourism na tataas pa ito sa 6.8 million bago matapos ang taong 2014. Patunay lamang ito na isa ang Pilipinas sa mga paboritong destinasyon ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. At kung approve ang Pilipinas sa mga turista, hudyat nito ang magandang ugnayan natin sa mga bansang kanilang pinagmulan. Nitong Pebrero, binisita ni Pangulong Aquino ang Malaysia kung saan nakipagpulong siya kay Malaysian Prime Minister Najib Razak upang talakayin ang nooy binabalangkas na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro kung saan ang Malaysia ang tumatayong third-party facilitator. Abril naman ang maganap ang kauna-unahang state visit ni US President Barack Obama sa bansa. Dito lalo pang pinalakas ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas sa iba't ibang aspeto, partikular sa depensa, kaugnay ng paglagda ng mga ito sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. At nitong Hunyo lang, lumipad patungong Tokyo, Japan si Pangulong Aquino upang makipagpulong kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Dito pinaiting pa ng dalawang bansa ang ugnayan sa larangan ng ekonomiya. Kinilala rin ni Pangulong Aquino ang ayudang ipinaabot ng Japanese government para sa rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng Bagyong Yolanda sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ang nauna ng pagluluwag ng Japan ng visa requirements para sa mga Pilipino. Aktibo rin ang bansa sa pakikilahok sa mga gawaing kaugnay ng ASEAN integration sa iba't ibang aspeto sa taong 2015. Para sa SONA 2014, Benj Bondo. Siguro, alamin na lang din natin na Cathy, quickly lang mula sa ating mga panauhin ngayon, kung ano nga yung mga plano na nila for the next 2 years naman, the last 2 years under the administration of President Benigno Aquino. Simulan natin kay National Treasurer De Leo. Sa 2016, we hope that we'll be able to reduce our outstanding debt as a percentage of GDP from ngayon na 49.3% to about 43% by 2016. At the same time, yung pagbabayad natin na interest payments na as a percentage also of our expenditures, gusto rin natin pababain sa about 13% of our total budget para mas marami pa po tayong mga resources na pwede nating ibigay para sa infrastructure and social services. Mm-hmm. How about Yusek Lim Cauco? A lot of the time of our people is spent on transportation and communication. What else are our plans to make this more efficient? There's a lot of happening in our road, in our airports, and also our ports. We are going to be expanding and modernizing the key port of Davao. As Secretary Singson said, Mindanao is going to receive a large share of our infrastructure spending, and one of our first key projects is the key port of Davao. So we will be tripling the capacity of the Davao port in order to accommodate larger ships. And what this means, the cost of the goods that are going to be using that port will be reduced. And that means cheaper transportation and cheaper logistics, which will mean cheaper cost of goods for our people. Okay, thank you so much, Yusek Lim Cauco. Now we move on to DFA Secretary Del Rosario. What is the plan of DFA for the next 2 years? Well, excuse me. As you probably know, the chief architect of our principal foreign policy is President Aquino himself. And we would like to indicate that this foreign policy covers 3 pillars. One is promoting national security, promoting economic diplomacy, and protecting our people who live abroad. On the protection of our national security, for example, we have focused on political security relations. We have enhanced our relations with as many countries as possible. And in doing that, we've been able to sign 26 security agreements with other countries in the last year. In terms of economic diplomacy, we also would like to say that we have signed as many as 48 economic and cultural agreements in the last year. So these agreements that we sign are an indication of the plans that we have moving forward in terms of implementing these agreements. And lastly,
we have as you know, a dynamic world. The conditions are changing every day. The opportunities are there. The challenges are there, and sometimes the challenges exacerbate, such as the conditions today in Iraq, in Israel, in the Ukraine, in Syria, in various other places. We have been on top of the situation 24 hours a day, and we watch over our people very carefully to make sure that to the best extent possible we can keep them out of danger. That is the challenge to us, and we feel that we're up to that challenge. All right. Thank you very much, Secretary. And finally, Secretary Singson, plans of DPWH to help us build our road to economic development. Alam nyo, magmula tayo nung nag-umpisa, 4,100 kilometers na ng mga national roads natin na konkreto na. No? At meron pa kaming natitirang mahigit 3,000 kilometro na aayusin namin hanggang 2016. Kasama na dyan lahat ng mga tulay na hanggang ngayon temporary o halos magiba na. At yan nakaprograma na tatapusin hanggang 2016. Ang isa pang napakahalagang programa namin ay yung 2,000 kilometers na roads leading to our tourism destinations. Between the Department of Tourism at DPWH, nagkaroon na ng tourism master plan ng DOT. At ang usapan namin, nung kinumpute namin yan, mga 2,000 kilometro na ang kalye na kailangan ayusin para mapuntahan itong mga mahalagang or primary tourism destinations. No? At ang pangatlo, yung nabanggit ko kanina, yung Mindanao Logistics Master Plan. At tuloy-tuloy namin na ayusin yan para ganon yung movement of goods and services in Mindanao will be more convenient and cheaper. At ang pang-apat na programa namin ay yung aming mga flood control programs. No? Alam naman natin na isang malaking bagyo tulad ng Yolanda ay napakalaking perwisyo. So pinaghahandaan namin yung ating mga flood control programs, lalong-lalo na dito sa ating tinatawag na 18 major rivers. No? So yan yung mga malalaking water systems natin na pagka bumuhos ang ulan ay talagang umaapaw, no? At malaking perwisyo ang inaabot ng ating mga kababayan. At finally, ang aming structural resiliency, yung aming pag-upgrade ng disenyo ng mga public buildings at saka lalong-lalo na yung mga eskwelahan at saka yung ating gagamitin or pwedeng gamitin as evacuation center. Maraming salamat po, Secretary Singson. Alright, maraming salamat sa lahat ng ating mga panauhing nakapanayam ngayong gabi. Talagang interesanteng mga pananaw. And of course, napakagandang hinaharap sa usapin ng ekonomikong kaunlaran. Samantala, huwag kayong aalis. Magbabalik pa po ang SONA 2014 A-Prime.